magnanakaw daw si Sara Duterte. Yan, ang ano sabi ba ng ninakaw mga sa atin ni Sara bubo? Duterte? Confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nag-COA commissioner ako. Yun. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo Mga bobo nga. na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. True. Yun yung sinasabi din ni... Which is na-liquidate naman niya ng tama. Sinabi din niya naman pala noon pa eh. Nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA Yes. ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga Ang lutong maniwala. eh, no? Gusto Ang nyo lang lutong. maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Yes, Marcos. yun ang gusto nilang palabasin Para eh. mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa Yes. susunod. True. Hindi kami papayag dyan. Yun. Ito pa. Eto pa. Miss Cathy. Paano daw yun si Mary Grace Piatos? Yes, isa pa yan. Mga Di ba daw ginagawa yun? na lang talaga Ibig ng sabihin story ninakaw ng niya mga kasi yan. sinungaling siya sa mga pangalan. Mga tanga talaga. Di ba sinabi ko na sa iyo, confidential fund? Noon pa sinabi ko na, bago pa nga nag-COA unmodified opinion na, sa confidential fund, dahil sa intel at security ang pinangalagaan dyan, pwedeng maglagay ng mga pseudonym. Yun, Yan po diba? ang ating Kahit nga dapat doon, pangalan laging ilagay alalahanin doon. na itong kanilang storytelling alike Yes, na scripted nagnakaw yan si lahat Sara eh. Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Oh, Because true takot yan. sila na magpresidente ito. Ba't kayo natatakot kung hindi naman kayo nagnakaw? True, Diba? yun eh, Kasi galing. kung si Sara Duterte ang maging presidente, may mananagot. Tapos ngayon gusto niya magpresidente si Risa Ontiveros? Dapat 3 times lang yun. Mga kaayo. Never! Never! Oh, ayan. Ang galing talaga nito. Matalino talaga to si Atty. Rowena. Dati hate na hate ko din to nung election kasi nga talagang grabe siya mang-asar. May dala pa, may boxing glove pa siya. So sinasabi niya, BBM ba nga gumaganon siya? Eh di ang dami nagagalit. Kaya syempre, dati tayo, unity team tayo eh. Talagang dahil kay Sara, galit na rin tayo sa mga bumibira kay BBM. Pero totoo lahat ng sinasabi to. At saka sinasabi nga niya, ano po tayo, parang talinuhan po natin, doon lang po tayo sa facts na lahat ng sinasabi nila kay BP Sara ay isang malaking kasinungalingan. Totoo naman yan. Gusto nilang palabasin na doon sa confidential fund na wala naman at wala na yun eh. Kasi nga, hindi naman niya yun ninakaw. Ang ini-issue nila 11 days. Eh, Diyos ko, kwintahin nyo kung magkano sa isang araw ang nagagastos ni Marcos Jr., Diyos mio. Saka yung corruption, walang-wala yung kay BP Sara. At saka, maliwanag na hindi niya yun kinuha kasi nga sabi niya, di ba, yung Mary Jane Piatos, ginagawa lang talaga ng istorya para sumama eh. Pwede ka talaga maglagay dun kasi nga yun ay for security, hindi ka pwedeng maglagay ng totoong pangalan. Siyempre, wala nang papayag na maging agent mo niyan kung ilalagay mo yung totoong pagkakakilanlan nila. Siyempre, makikilala sila, mga nganib ang buhay nila. Ganun yun eh. Meron din yan ang AFP, ang presidente. Maraming merong confidential fund. Talagang ilang beses na pinagsasabi to na talagang pinapasamahan nyo lang si BP Sara. Tapos eto pa nga, kain sukat ang mga to kasi nga ang gusto nila sila ang mamuno lalo na si Risa Ontiveros. Kaya ayan, sapul lagi dito kay Atty. Rowena. May sinasabi pa siyang isa dito eh. Doon sa isang papanoorin nating video niya, yung mahaba-haba. Sabi niya, hindi nga, ang problema niya parang hindi ko ma-detect kung sino yung pinakang worst sa kanila, pinakang magnanakaw or pinakang ganid sa kapangyarihan kung si BBM ba o itong mga dilaw na kain suka, ang mga pinklawan kasi sila daw ang totoong dilaw eh. Yung matatandang dilaw kasi, hindi sila kain suka, ayaw talaga nila. So, belong to doon. Dilaw din to si Atty. Rowena pero may paninindigan. Magnanakaw Ito pa yung daw si mahaba-haba. Sara Duterte. Ano ba Madirada niya. ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds? Yes. Makinig kayo sa akin dahil nag-COA commissioner ako. Ilang beses ko True. sabihin sa inyo mga bobo kayo Ang lutong magsabi eh, no? na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Yes, true. Which is na-liquidate Which is naman yan. na-liquidate naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified
opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Yes. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto Galit nyo na galit na to kakapaliwanag eh. At sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Yes, Duterte true. para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos. Yes, ganun para ang kayo, gusto mga nila eh. kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, Galit na galit ay kay kayo Lamas. naman na maglalamas ng kaban ng bayan True. sa susunod. Agree. Hindi kami papayag dyan. Mm. Kaya kailangan po, makinig tayo na mabuti. Yes. Mag-analyze tayo ng totoo. Kailangan Talino base sa natin, facts. yes. Ito pa. Miss Cathy. Yan pa oh. Eh, paano daw yun si Yan Mary kasi Grace Piatos? pilit nilang pinapakalat Ano daw eh, yun? para Di ba daw yun? malason yung Ibig utak sabihin, ng mga ninakaw tao. niya Pwede kasi kang maniwala sinungaling siya eh. sa mga pangalan. Mga tanga talaga. Di ba Tingnan sinabi mo. ko na sa iyo, confidential fund. Mm. Noon pa sinabi ko na, bago Yes, pa nga nagkuha mo totoo. unmodified opinion na sa confidential fund, Mm. dahil sa intel at security ang pinangalagaan dyan, pwedeng maglagay ng mga pseudonym. Yes. Exactly. Kumbaga- Si BBM meron din Oo, yan. Ang oo. EFP meron din yan. Yes, Alam maraming mo, ang meron gumagawa yan. ng gulo na to, hindi nyo ba napapansin? Mm. Ang nagpapaingay nito is yung alliance sa makakaliwa. Yes, Talaga. Oo, totoo, akbayan totoo. ha. Diba? Oo, Lahat yan. hindi nga- Sila yun. Wala masyadong mga kabayan dyan eh. Akbayan. Yan po ang ating dapat laging alalahanin. Na itong kanilang storytelling ally Yes. na nagnakaw si Sara Duterte ay isang malaking Malaking kasinungalingan. Yes, totoo naman because talaga. takot sila Mm, na ay, magpresidente. totoo. Takot talaga. Ba't kayo natatakot kung hindi naman kayo nagnakaw? Di ba? Kasi kung si Sara Duterte ang maging presidente, may mananagot. Yes, meron talaga lahat yan. May mananagot. Kailangan may common candidate Yun, sabi ng mga laban dilaw. kay Sara Iklawan Duterte. pala. Mm. At si Risa Ontiveros daw ang unity candidate. At kung mag-unite daw sila kay BBM, why not? Yeah. Why not? Kain suka kayo. Yes. Wala. Yan ang napala nyo. Mhm. Dahil napakagahaman nyo Yes, sa gahaman. kapangyarihan. Sobrang Gusto nyo, gahaman. kayo naman ang maupo dyan. Mm. Ay alam nyo, hindi ko alam kung sinong mas masahod sa inyo. Yes, Si yan, no? BBM na Yung talagang sinasabi ko. may dugong super magnanakaw o kayong Parehas mga sila. Parehas silang worse. tuta kayo ng mga komunista. Mm. Alam mo, Yan ang hindi ko pa ngayon Mm. mabilang kung sino ang worst sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo kahit grammar Nazi kayo, mga bobo pa rin kayo sa akin. Kasi natatakan nyo. Ano ngayon kung ang galing-galing yung mag-grammar dyan, pero BBM Marcos naman kayo. Oh. Correct. Kain suka naman kayo. Yes. Supporter ng Kami mga dilawan na urika. Yung mga original, hindi Mga ganyan. dilawan, Yes, hindi kami magmamarcos. Oy, huwag nyo kami isama dyan, ha? Mm. Kiko, dahil lang Aquino ka, akala mo, may Yan birthright yung dyan ano sa din eh, EDSA? yung mukhang Hindi ka pa nga! abnormal din. Hindi ka pa nga tao 40 years ago? Mm. Sigaw-sigaw ka dyan na parang alam mo yung pinaglaban namin. Yun. Sa martial law na yan. Yes, Tapos ganun ngayon, na gusto mataas niyo pa magpresidente, si Risa Ontiveros? Nakaka 3 times lang yun. Mga kaayo. Never! Yun, never. So, ayan na nga, di ba? Talagang ito si Atty. Rowena, kaya ang lutong-lutong na niya magsabi ng antatangan yung mga bobo kayo. Kasi nga, simula nung ini-impeach nila si BP Sara na magsalita siya, pinapaliwanag na niya, paulit-ulit na siya sa pagpapaliwanag na wala namang ninakaw talaga si BP Sara. Talagang pinapasama niyo lang at ginagawa niyo ng masamang kwento. Noon pa niya sinasabi na hindi porket ginastos niya yun ng ganun na 11 days nga daw. Kasi nga, yun lang yung limit time para hindi maibalik yung pondong yun. At saka, kung prepare naman yung project nyo, bakit kahit pa isang araw kung prepared naman yung mga paglalaanan ng perang yan, why not, di ba? Talaga lang ginagawan siya ng pinapasama lang talaga. Tapos yun nga, kung meron, sinasabi nga, meron daw mga, basta may mga issues sa COA, yun kasi, sasabihan ka ng COA na ayusin mo, parang hindi mo lang naitama hindi mo lang naibigay yung gustong pagkakagawa ng COA, pero pwede mo yung ayusin. Hindi ibig sabihin na kinuha mo yung pera. Yun yung lagi niya sinasabi. Tapos ito nga, ina-explain pa talaga niya yung kay ano. Kasi nga, sinasabi nila, sino daw si Mary Jane Piatos? Yun nga for security reason nga yun. Kasi nga, dun sa fund na yun, kailangan mo ng mga taong itatago mo yung personality, pero yung
yung personal na pangalan nila. Kasi nga, Entel yun eh, parang yung mga nagre-report, katulad yan sa mga makakaliwa. Kasi kung alam na makakaliwa yan, na yun yung nagre-report sa kanila, yun yung Entel mo, titirahin nila yan. Mga nanib ang buhay, di ba? Ganun yun. Ito yung paulit-ulit ng issue. Talagang pinapasama lang, talagang sinasabi nga nila na yung mga storyteller nila kay BP Sara, isang malaking kasinungaling na talaga namang totoo. Totoong kasinungalingan at script lang nila yan at ang karamihan nga nagpapakalat yan. Ito, grupo ni Rizon Tiberos, yung makakaliwa. At saka nga, yung mga pinklawan, kasi yung pinklawan niya sila Rizon Tiberos, hindi naman yung mga old na dilaw na katulad nila. Sila kasi yung mga old na dilaw, parang may paninindigan sila na hindi kami magmamarkos, hindi namin kakainin yung sinuka namin. Kasi nga, iba yan. Sila De Lima na, sila si Trillanes. Talagang himodpit na sila ngayon sa kay Marcos Jr. na sinasabi pa nila noon na hukayin. Tapos yun nga, yung pamangkin daw na Ninoy na si... Ano bang pangalan nun? Yung parang Abnoy din. Akala mo siya ang pinaka-importanting tao doon mga nagrarally sila sa EDSA. Yun yung, tingnan mo, nasasapul sila ni Atty. Rowena kasi nga totoo lang yung sinasabi niya. Napaka-real talk lang sinasabi. Saka, alam niya yung batas eh. Matalino talaga siya. Dati lang na kinakainis siya. Ngayon, talagang gustong tama lahat ng mga sinasabi niya. At kahit siya'y dilaw, hindi nagagalit sa kanya yung mga DDS kasi nga, doon lang siya sa tama at saka kita katulad mo niya. Bad trip pa sa grupo ni Llama sa Rizon Tiberos kasi nga, ang kakapal ng mukha nila parang dahil sa sobrang sahol nyo na manatili sa kapangyarihan, kakainin nyo na lang yung sinuka nyo kasi gusto nyo kayo yung mamuno. O diba parang, ano ba yan? Sa kagustuhan nyo kayo ang bumwesto dyan, kakainin nyo na lang yung sinuka nyo, ganun. Tapos babaliwalain nyo na lang yung pinaglalaban nyo dati. So wala talaga kayong, wala kayong paninindigan sa mga sinasabi nyo. Paano kayo pagtitiwalaan ng mga tao, diba? Tapos ayun nga, talagang sinasabi niya, never. Ang gusto nyo maging presidente ay si Rizon Tiberos? Never. O diba? Sampal sa kanila. Talagang sabi kasi niya doon sa isang interview niya na parang ang turning point niya ay yung nung siya ay lumalabas na sa dati kasi nung siya ay nasa Comelec pa, hindi niya natatanong yung mga tao, hindi katulad ngayon na, di ba, nag-party list nga sila. Nakakausap niya yung mga tao about ano ba talaga yung stand nila kay PRRD, ano ba yung ganyan. Nalaman niya ang totoo na hindi naman pala totoo. Talagang maganda talaga yung ginawa ni PRRD at wala siyang tapos yun nga, yung hindi din niya nagustuhan kasi kinakalaban din to si Deo pero hindi naman sobra, hindi niya kaya nga sinasabi niya, hindi ako ang kain suka, sinasabi ni Trillanes na kain suka daw at DDS na dahil kahit kailan ay hindi ko naman sinuka ang mga Duterte. Hindi lang ako sang-ayon sa ibang policy ni Digong katulad nga dun sa mga EJK na yan, pero hindi ko sinuka ang mga Duterte, lalo na si Inday Sara, kaya wag niyo ako sasabihin na ako ang kain suka. Yun yung sinasabi ni Atty. Na totoo naman ni Atty. Rowena Guan, so kasi siya pa pinapalabas si Trillanes na kain suka daw, o diba? Tapos ang talagang hindi niya nagustuhan nung inarasto si PRRD na kasi kung matino kang tao, matanda na, talagang hindi na naman lalaban tapos sasabihin nung pahihilahin. Doon talaga siya nag-out na sobra na ang ginagawa. Tapos yan nga, talagang inaaral niya yung mga nangyayari ngayon. So, ayan na, talagang tuloy-tuloy siya. Sabi nga niya, wag natin tantanan tong mga mga magnanakaw na to.